So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, another request videos for tonight. And ito yung Mickey D versus 6 Threat na request ni Pito. And shoutout sa'yo Pito sa request mo na to. So nahalungkat mo pa talaga yung battle na to So matagal na to at rookie days pa to ni 6 Threat, no. I think 1-0 siya dito. So 'di ba? Ang tagal rin niyang bumattle sa mga non-tournaments, no. Then saka siya pumasok na kasali siya sa mga hindi nakakaalam, kasali po si 6 Threat sa Isabuhay 2017 at nagkampiyon siya sa Isabuhay 2019. So sa mga hindi lang nakaka-recall or nakalimutan na yung run ni 6 Threat sa flip top, ayun yun. At ito isa to sa mga unang battle hindi ko naman sinabing ito yung debut niya kasi 1-0 na siya dito. Nakalimutan ko lang kung sino yung kalaban niya nung una. Si Sedi ba yun? Hindi ko na matandaan kung si Sedi yung unang battle ni 6 Threat. Pero, ayun, unang ahon ni 6 Threat to. At Mickey D, hindi ko na masyadong matandaan yung pinaka-estilo ni Mickey D. Pero, ang naaalala ko lang kasi kay Mickey D, siya yung kalaban ni Husky nung nag-hentai kamen siya, di ba? So, yun. Review natin yun sa mga susunod. Okay? So, Mickey D vs 6 Threat. Shoutout kay Pito. Huwag natin patagalin kasi alam ko utang ko to ng ilang buwan na. So, matatapos na yung month ng June at ngayon ko lang mare-review tong request na to. So, yun. Shoutout again kay Pito and Mickey D vs 6 Threat. Let's go. 6 Threat. Yo! Dinig pa sa likod? Dinig! Bata pa si 6 Threat dito Ni hindi pa kita kilala. Pinakauna ngayon. Ano pa inula mo nun? Ako pa kinalaban. Napaka bobong misyon. Parang bumunggo sa pison. Pinadumog sa leon. Ang itim mo pala. Para kang monitor na nakalimutang ion. Ito ay bara per bara pare. Hindi na to pang amba. Kumakalabog na yung dibdib, ano mo'y pintek ng pangangamba. Easy lang natapakan ka para hindi na makasampa kasi pupunitin ko lang to parang poster ni Dilim, ano kampanya. Pinakinggan ko mga kanta neto pare, hindi ka magaling. Hindi ka banta, kung mag-rap parang praneng. Pang-week mga katha, ang sarap mong sampalin, parang iniswing ng bakla. Ang sabi ko, Arik magaling, hindi matanda. Hoy tanda, kamusta home for the aged? May aircon pa ba? 2 taon na lang, sigurado may pension ka na. Manong Ben, susburbida, di ka na pwede pang tumira. Pag bumibili ka ng gamot sa senior citizen ka pumipila. Kaya Arik, ba't mo tinapat sa akin itong ulyaning Salvador? 40 anyos na manyakis at fanatics ni Mang Kanor, pinakamalibog at horny. Kahawig mo si Lordy, Vera, pag nilihim mo sa zombie. Ganito siguro resulta nung dinaligo si Kobe. Ano, masakit ba? Iho, I'm sorry, sobrang tanda mo, may 6 video ka pa ni Ninoy at Cory. Ako yung mga chicks, arriba. Bagsik ng panira, partida, mabilis pa tumira sa cheetah. Halika, kung gusto mong matikman ang bisa, sa lakas ng hit pati yung chick, nagkakaamisa. Ikaw nagpapaka-fuckboy pero maliit yung tarima. Lagi pang pabida, sa cellphone ka lang nakakatira kay Mia Khalifa. Naiintindihan ko. Isa ka sa mga matik na sa gera. Kasabahin mo pa, mga datihan na dati nang bumabattle sa eksena. Pero ito'y rap game 101 na ang subject sang katerba, ikaw ay babad ang pinakamatandang estudyante na babalik sa eskwela. Eto lang palang kalaban, pare, jeez, di ko na kailangan na madaming twist o mga pang-battle diss. Daig ko pa si Stephen Curry na may napakaraming tricks, walang mintage 5-0 sweep to sa akin, bigyan ng walis. Pare, alis, pagkat na-unleash na yung Davao Beast, di ka kasali sa aking kakataying list, kaya Arik, automatic pare, alam na, next target please. Panis. Tayo muna ba natin?
So, ayun yung round 1 ni Sixth Threat. Ibang-iba na yung Sixth Threat sa kung paano siya nagkampiyon ng isa buhay, at ibang-iba na rin yung Sixth Threat na bumabattle ngayon sa PSP, no. Compare natin, no, way back 7 years ago. Itong Mickey D versus Sixth Threat, no. Kung ikukumpara nyo yung Sixth Threat dito sa battle na to at yung Sixth Threat na nasa Isa Buhay 2019. Huwag natin i-count yung 2017 na Isa Buhay kasi hindi rin naman tayo nakakita ng superb Sixth Threat doon kasi mas naging para sa akin yung malakas na Sixth Threat talaga is nagpakita ng 2019 Isa Buhay. Then after niya mag-champion, nagpahinga siya ng ilang taon, tapos bumalik siya against Shernan na sobrang ganda rin ng performance, pero ni-review natin yung battle na yon and I'll go for Shernan sa battle na yon. Pero yung Sixth Threat na tinutukoy natin, yung improvement from this battle na nire-review natin, Mickey D, up to now na ang kalaban niya is si Shei, or kahit yung latest na lang na battle niya which is hindi pa uploaded, yung kay Akata. Alam naman natin yung quality, no, or kung paano bumatel ang isang Akata. Hindi rin naman natin masabi na mahina si Akata kasi para sa akin lumakas na rin yung pagiging especially yung personals niya, mabigat talaga yon. So going back, para sa akin yung multis ni Sixth Threat andito pa rin, mas nag-improve lang talaga ngayon sa panahon ngayon. At yung well-rounded pa rin naman yung pinapakita ni Sixth Threat dito. Jokes, bars, multis, andun pa rin naman. Lang talaga, improve lang talaga yung Sixth Threat na napapanood natin ngayong 2019, 2023, tsaka 2024. Ayun talaga, improve na yun. At ang masasabi ko lang, hindi pa ganun ka concise, or hindi pa ganun kalakas yung mga verses ni Sixth Threat. Hindi pa ganun ka haymakers na matatawag yung mga linya ni Sixth Threat dito para sa akin. Kasi ayun nga, galing tayo sa Sixth Threat na ilang beses na natin na review, especially sa 2019 na sobrang lalakas nung na mga punchline. So kailangan lang naman natin mag-adjust 'di ba? So adjust tayo. Since ito yung unang battle bago yung mga major battles ni Sixth Threat. So masasabi ko lang talaga na well improved or evolved na yung style tsaka yung pen game ni Sixth Threat ng mga panahon ngayon. Pero nung way back Mickey D's battle, yung writtens ni Sixth Threat dito is hindi pa ganoon ka-concise, no? Hindi pa ganoon ka-impactful. Andun yung mga bars, andun yung mga multis, andun yung mga jokes, pero parang hindi pa ganoon kabibigat yung mga punchlines niya dito. So, yun, tignan natin. Pero I think enough naman yon. Hindi ko naman pwedeng sabihin na mahina yon. Malakas naman yon, and I think enough naman yon. So, hindi ganoon kalakas, hindi ganoon kahina yung round 1 ni Sixth Threat. Nasa gitna lang siya. Okay? So, may mga effective na haymakers, may mga natutulugan na linya, may mga nakakatawa, 'di ba? May mga bara. So, yun, balanse naman yung pinakita ni Sixth Threat dito sa round 1 na to. So, yun. Mickey D tayo. Gago. Yo! May team ako! Yan na naman! Sobrang gamit na ng anggulo, parang salitang nanlaban! Hello, game! Ahon! Kumusta, San Juan? Ang daming tao! Si Pakundo, kumita na naman! Si Luni, pari ng tugma. Si Sher na naman ang sepulturero. Si Nikki Albulario. Ano, tagaluhan ba tayo dito? Hindi. Biro lang mga tol. Bawal ang pikon ngayong Pasko. Pero papatunayan ko, mga idol, hindi ako magpapahuli sa inyo. Dahil ako
Ako si Mickey D, ang barangay tanod ng flip-top. Gago. Masosyal lang ako kasi ang barangay tanod na to, naka-whip cups. Ako ang inatasan ni Enigma na sumita sa mga MCs tulad mong Wak at Palpak. Pero bago pa ako rumonda rito, parinig muna mga bro ng hiyawan at palakpak. Ngayon, 6th Street. Nandito tayo sa gitna. Pero putang ina, parang ako'y nawawala. Game. Dito sa ahon, ako'y magwawagi. Dito sa kalaban ko pare na hindi patuli. Pero Enigma, sa akin alam ko may galit ka talaga. Binigyan mo naman ako ngayon ng kalaban na hindi ko kilala. 6th Street, pasensya na. Sobrang di kita kilala. Nung binigay ka sa akin ni Enigma, akala ko kalaban ko 5. Kasi may Royal Rumble, may Triple Threat. Tapos ito, 6th Street. My God, niga. Ayaw nila makita videos ng laban mo, parang iskandal ni Dilima. At taga Mindanao ka pala. At alam kong taon nyo to. Speaker na si Alvarez, Senate President na si Coco. May belt na ulit si Pacman, PNP Chief na si Bato. Ano, hindi pa rin mag-guess ang punto? Hindi porket ang sa inyo ang Pangulo, maghahari-harian ka na rin bro. At maaaring matanong mo, kung saan din ba nanggaling yung mikiling pangalan ko? Pangalan ko pala malamang galing yon sa magulang ko. Pero meron akong ingin pong isisiwalat, malamang kayo magulantang. Kung hindi nyo na po natatanong, galing ako sa isang sikat na celebrity clan. Wapo tayo niyang maniwala. Saan? Yung mga sikat kong kapamilya, isa sa papakilala sa inyo, estilo pa mismo ni Balakid ang gagamitin ko. Recall mo lang. Ako si Mickey. Saba, ako si Mickey. Saba, ako si Mickey. Nanay ko si Mami. Tatay ko si Bobby. Kampal ko si Enchong. Okay. Bunsong kapatid namin si Tipsy at Third. Yung asawa ko ang pangalan Joy. Di mo kilala si Joy? Masyado kang nerd. Dili mo kilala si Joy? Apelido nun to the world. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pero artistahin ka rin naman. Puwera biro. Sa malayuan parang may suwag pangayan ni Eddie Guerrero. Pag nakatalikod parang si Eddie Garcia. Pag naka-side view naman parang si Eddie Gutierrez. Pagharap, Eddie puta. Ano ba talaga yan, Brad? Mukha ba talaga yan? Puwet na nakatuwad. Ano? Puro ba ako jokes at pataba? Salamat ka pa, bro. Sa mga susunod sa round gago, di mo magugustuhan kapag ako nagseryoso. Time. Okay, nagustuhan ko yung humor ni Mickey D sa round 1. Nagustuhan ko yung, akala ko, ibibigay ko kay, ito sige, spoiler, bibigay ko yung, kay Mickey D yung round 1. So, bakit? So, explain ko sa inyo. Mickey D, round 1, tol, sa kanya yun. Pareha sila nag-jokes, no? Magkaiba sila ng content, magkaiba sila ng nilalaman ng sulat, magkaiba sila ng tawag dito. Basta magkaiba sila ng estilo na pinakita sa round 1. So unahin muna natin si 6th Street. Si 6th Street, nagpakita siya ng pagiging well-rounded na MC. Andun yung multis, diba? Pakinggan naman natin yung mga multis niya. Andun yung mga pasundot-sundot na jokes, andun yung mga bara. So kung ano man yung perfect na combination sa battle rap, pinakita sa atin ni 6th Street yun. And solid yun. Hindi yun mahina, hindi yun malakas. Sabi ko nga sa inyo, nasa average na performance yung 6th Street sa round 1. Okay? Nakakatawa rin yung mga pasundot-sundot niya na jokes. Nakakabilib pa rin yung mga multis niya. Ang pinaka naging question ko lang, or sabi natin, pinaka nakita ko lang dito is yung mga ibang mga bars niya is hindi ganun kabigat, di ba? Hindi ganun kabigat, hindi ganun ka-impactful, hindi ganun ka haymaker. So, yun lang yung napansin ko.
So, pagdating sa round 1 ni Mickey D, saglit lang no, saglit lang nakuha kagad ni Mickey D yung performance or yung hinahanap kong style para makuha niya yung round 1 at para ma-diffuse niya yung round 1 ni Sixth Threat. So una, siguro mga first 4 lines o first 8 lines hindi pa nakuha ni Mickey D yun, so nagbanggit pa siya doon ng nawawala ako. So nagkaroon ako ng mindset na baka freestyle yung mga ini-spit ni Mickey D, baka hindi niya masalat yung pinaka writtens niya. So andun yung mindset ko. Pero after ng mga ilang linya, nakuha ni Mickey D yung momentum niya. Nakuha niya yung true jokes at hindi ko pwedeng i-disregard yung joke na or yung performance ni Mickey D sa round 1 kasi nakuha niya yung crowd. Natawa ako doon sa mga jokes niya, lalo na yung D, no? Enchong D, Mami D, Bobby D, tapos kambal na kapatid, bunso namin kapatid sila, Third D, tsaka Tipsy D. So nagustuhan ko yung humor, especially yung humor talaga na pagdi-deliver ni Mickey D. Hindi naman siya nag-joke dito, hindi naman siya nagkaroon ng stutter. So para sa akin, lamang ng konting-konti si Mickey D in terms of performance at sa mga binato na jokes, no. Sabihin natin well-rounded yung pinakita ni Sixth Threat sa round 1. Natabunan yon ng performance ni Mickey D, true jokes at magandang delivery at mga entertainment, no. Natabunan yon ni Mickey D. So ang hirap iskoran to. Gusto ko sanang i-score ng 8-7 to in favor of Sixth Threat kanina. Pero siguro babalik na rin na natin to ng 8-7 in favor of Mickey D. So 8-7 Mickey D. Medyo hindi pa ito yung Sixth Threat na hinahanap ko at na overtaken, no? Na overtook rather ni Mickey D yung round 1. At para sa akin yung style na pinakita ni Mickey D sa round 1 is yun yung diffuser sa naging performance naman ni Sixth Threat sa round 1. So Mickey D ako sa round 1, 8-7. Pinanood ko yung mga laban mo. Ang stupid ng utak. Pang newbie yung sulat. Mas pinanood ko pa yata yung laban ni Ponger nung huling gubat. Di na kailangan ng energy. Siguradong killing spree kapag kaharap tong feeling G. Tatapusin ko to easily, efficiently, easy to si Mickey D. Ito spelling bee lang basically, tas ang kalabang ko kinder 3. Mickey D? Pangalan pa lang, kala mo Gina G yung only moto. Pero nakita ko na sa Facebook, Skastakli yung cover photo. Tas nag-apply ka daw sa call center dati. Natrabaho dun sa sukat. Binagsak ka daw kagad para hindi na ako nagulat. Kasi yung mukha mo na makunat, blanco pa yung utak. Yung resume na pinasa, nakatagalog pagkasulat. Tangina! Gago. Kaya naman pala yung teacher mo dati, lagi na lang daw masungit. Yung English 101, ikaw 101 mo din inulit. Dapat ikaw na lang yung binugbog, hindi na si Arik. Yung mga litrato mo bagay sa Facebook, na free data ang gamit. alam mo sa flip top, isa ka sa mga banot-batukan at patalo. Pinatulang kita, wala lang, batong-bato lang masyado. Sa sobrang itim mo, sa tagu-taguan ka lang panalo. Kasi tignan nyo yung kutis niya. Kung sa Bisaya, yun yung tinatawag na itong pre. Kapag sumali to ng SWAT, di niya na kailangan ng uniforme. Di ko na kailangan magsaliksik pa kasi ikay mahinang nilalang. Halatang nasasaktan na pero iniinda na lang, di kita katipo mangmang. Pasingit ka lang, pang rookie of the year to, tarantado. Pang barangay liga ka lang. Bawat sapak na mga durako, swak na swak sa mga tao. Sigurado, back to back na yung panalo. At saan sa mong manalo, black na black para mukha mo, makakatsamba ka lang gago pag batak yung mga hurado. Ako yung tirador mula sa timog na walang maaaring umagaw. Tigatumba ng adik at pasapaw na masalot pa sa langaw na dinayo ka sa Ilaga kasi ubus na adik sa Davao. Okay, so ito kanina ko pa to gustong sabihin, nakalimutan ko lang isingit sa comment ko kanina. Yung Sixth Threat is siguro naman familiar naman kayo
or hindi naman na siguro bago sa inyo itong sasabihin ko. Katulad ni Lip Cram, na-review natin yung Lip Cram versus Marshall, 'di ba? At nagsabi ako doon about sa style na gamit ni Lip Cram, 'di ba? So ngayon, sasabihin ko ulit 'yon, pero kay Six Threat naman siya. So alam naman natin yung style na ginagamit ni Six Threat, no, is hindi naman na siguro bago sa inyo 'yon, 'di ba? Is maka-loons talaga rin yung style ni Six Threat, no. So yung pagkumpas ng kamay, yung pag-deliver ng mga multis, yung mga cut words, 'di ba? Luni na luni rin eh, 'di ba? Kaya kung naaalala nyo yung Lip Cram versus Six Threat, actually ayun yung pinaka-inabangan ko na battle nung nakita ko yung poster na yun. Ano yun eh, parang ahon, kailan bang ahon, basta ano yun yung laban ng Mot at Surhenyo. Yun yung event na, yun yung ahon na yun, ahon 8 ba yun? Hindi ko na matandaan kung anong ahon yun eh. So, ahon 8 nga siguro kasi ahon 7 to. Ito yung 2016 na isa buhay. 2017 yun, ahon 8. So, I think ahon 8 yun. Hindi ko sure pero I think ahon 8. Excuse. So, yung Lip Cram versus Six Threat, to be honest, inabangan ko yung battle na yun. Kasi nga, same sila ng estilo. Pero, hindi lang naging ganun kaganda yung performance ng dalawang yun. And sana, sa mga susunod, no? I think hindi na mangyayari na maglalaban ulit sila. Kasi kung titignan natin ang pinakamalapit lang naman na pwede silang maglaban ulit is yung sa tournament ng PSP, pero hindi na yun mangyayari kasi talo na si Lip Cram, 'di ba? Then alam ko ito na rin yung last year na lalaban si Six Threat kasi nag-post siya nung nakaraan na nakakapagod and parang hindi na sa kanya yung battle rap, so ganun. So I think hindi na mangyayari yung rematch na yun, pero kung sakali man na matuloy yun, yung prepared na Six Threat at prepared na Lip Cram, sana yung magkatapat. Sana, no, sa mga promos, 'di ba? Pwede naman kung mga promos. So ayun, going back, rounds 1 and 2 ni Six Threat para sa akin same. Andun pa rin yung pagiging well-rounded, andun pa rin yung mga jokes, andun pa rin yung mga verses, andun pa rin yung mga punchline, 'di ba? Same lang. Kung ano man yung naging comment ko sa round 1, ayun lang din yung comment ko sa round 2. Mas naging technical lang dito. Mas lumitaw lang yung pagiging technical ni Six Threat dito. Yung mga jokes, siguro masasabi natin na nadagdagan ng konti lang. So, ayun. Round 2 is same, halos, no? Halos magka-same lang talaga yung 1 and 2 ni Six Threat. So, pakinggan natin yung round 2 naman ni Mickey D. Yo, check! Hindi na ako magre-rebat. Wala namang bumakat na line. Hindi ka love ng madlang people para nag-pack siya sa showtime. Nguyain ko lang itong si Six Threat na parang chiclet kasi mahina ka parang weaknet. Bakit mo naisip na sumiksik, tinamaan ka tuloy ng lintik? Kaya kahit sumipsip pa kay Arik, hindi ka matatawag na mabagsik. Uwi ako matagumpay dun sa amin sa Albay, maladam sa style. Ulo mo ang aking bitbit. 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 Sabay-sabay. Ito lang. Pahingin naman ang beat na malupit. Bit dyan. Okay na sa akin kanti. Huling hiyawan at palakpakan para dito sa kalaban kong galing pakusganay. Ngayong ako ang nakalaban mo. Laos ka sa akin, bye. Kaya bye, goodbye. Goodbye na sa liga. Lubog ka sa pag-ahon. As battle mo na to. Asa ka ba? Kakasa ka ba? Paano ka makakapalag hanggang banta ka lang, tanga? Pero magaling daw yan magpatawa. Sabi ng mga fans niyang funny. Funny walain. Kahit walang sense ang sinasabi, yung content kayo lang baliwalain. Komedyante rin ako, pero yung utak at dila ko, kaya kung sabay na patalimin, yan ang hirap sa atin eh. Dinadaig ang mga mahuhusay na mga katulad nito nagmamagaling. Pero malagaling daw ang grupo niyan ha. Fatal Signs Kuno ng Mindanao. Sobrang kulit mo lang sa FB, kaya pinapasok ka na lang kahit sinumero sa ayaw. Twistero ng Davao. Pwe, so what? Huwag mo kaming gawin tanga. Sa mga wak mong kanta, proud na proud ka pa kahit sinumero siyang-hiya na. Kasi nga, bobo ka. Sobrang bobo mo, yung kabobohan mo, sumusobra na. Sobrang bobo mo, akala mo pala man sa tinapay yung bacon. Na-brief. Gago. Sobrang bobbles nito yung teacher mo noon sa English, bad trip na bad trip. Dahil nung pinatranslate sa'yo yung baka, maswerte ako. Ang sagot mo, lucky me, babe.
Oh shit, six strip! Yung kabobohan mo parang ikaw. Okay, natawa ako doon. Hindi ko na-expect yun at na hook ako doon sa linya na yun, no. Baka maswerte ako, lucky me beep. Okay, napatawa ko ni Mickey doon, na napatawa niya ako doon. So solid yun. Ako? Sobrang bubbles nito yung teacher mo noon sa English, bad trip na bad trip. Dahil nung pinatranslate sa'yo yung baka, maswerte ako. Ang sagot mo, lucky me, babe. Oh, Okay. Ay, putang ina. Natawa ko doon, tol. Hindi ko na-expect yung joke na yon at pasok sa akin yun. Ayun, nakakatawa yun. shit, six strip! Yung kabobohan mo parang ikaw. Lutang na lutang. Yung mga fans mo dito sa San Juan Gago, bilang na bilang. Kaya daw kayo. Sabi ng mga kababayan, yung abang ng abang na ako ay matalo rito. Pare-pareho lang kayong hibang na hibang. Dahil ikaw ang uuwi ng Davao na parang nataya sa luksong baka. Talunan. Ako ang taga ng kataga na hindi mo kayang lusutan. Hindi ako nagpunta nila dito para sa'yo makipagtagu-taguan. Kaya kung milalakas pa yung remo mong dala, kung pwede lang pakilabas mo na yan na magkaalaman. Time 2 minutes lang yan. Tayo mo libanat. 6 straight. Okay. So sa round 2, yung pinaka tumatak lang sa akin dito is yung Lucky Me Beef. No, malakas 'yon pero I think hindi yun enough para makuha ni Mickey D yung round 2. So yung round 2 ibibigay ko kay 6 threat. Sabihin nating maraming naging kulang sa round 2 ni Mickey D kasi yung round 2 yung round 1 ni Mickey D, sabi ko nga sa inyo, first 8 lines, first 4 or first 8 lines nakuha na kagad ni Mickey D yung momentum niya right after, 'di ba? Yung mga jokes, pasok, yung pagiging creative niya nung sa Enchong D, Mickey D, Bobby D, yon pasok 'di ba? Then yung round 1 ni Sixth is hindi ganun ka-impactful, hindi ganun kalakas yung mga verses, hindi ganun ka-impactful yung mga banat niya doon, kaya binigay ko kay Mickey D yun kasi sa entertainment at jokes nakuha niya yun. Pagdating sa round 2 naman ni Sixth Threat, well balanced pa rin. Yung pinakitang performance ni Sixth Threat is ang tawag dito well-rounded pa rin. Andun pa rin yung jokes, andun pa rin yung bars, andun pa rin yung mga yan, same. Kung ano yung performance, consistent 1 and 2 ni Sixth Threat. Pero yung pagdating sa round 2 naman ni Mickey D, so yung ina-expect ko dito is matutulad sa performance niya sa round 1 na dikit-dikit yung mga jokes, may creative scheme, ano pa. Basta yung ganun, kung ano yung pinakita ni Mickey D sa round 1, ayun yung inaasahan ko dito sa round 2. Pero anong nangyari, naging flat yung round 2 niya Ang pinaka nag-angat lang sa round 2 ni Mickey D is yung baka swerte ako at Lucky Me Beef. Natawa ako doon at para sa akin ayun yung pinaka nag-iisang linya ni Mickey D na nag-boom sa round 2 at wala nang ibang kasunod. So I think yung isang linya na yun is hindi yun enough para mabuhat niya yung buong round 2 ni Mickey D. And ayan, 8-7 in favor of Sixth Threat sa round 2. So round 1 Mickey D 8-7, round 2 Sixth Threat 8-7. So pares silang may 15 points. Round 3 deciding para sa akin. Alaman, time 2 minutes lang yan. Tayo mo libanat. 6 straight. Kumakatampo. Mahilig ka pala sa ganyang klaseng competition. Palakpakan po natin, nagbibidyo Barangay Tanod Edition. Naklamputa naman. Ito'y para currency. Ikaw yung piso o dolyar. Ito'y 45 na bagito, ikay antigo na mortar. Na puro rat-rat sa Facebook pero bading sa personal. Ito si Basilio nung bagito nung naligo sa imburnal. May 7 chicks tong niligawan kahit grabe mukhang halimaw. Pare, usap nga tayo ng malinaw. Di ba binasted ka nung 5 tas yung 2 nagmadre pagkatapos mong manligaw? Nagmadre pagkatapos mong manligaw. Pwede ka sa artifice. Mas lulupit pa ng lalo yung banda. Pwede kang gawing praktisan sa tuwing may battle si Abra.
Kasi nakakatawa lang isipin na 20 taon mo tong gusto, 20 taon ka na nag-rap pero mas nahubog ko ng gusto, 20 taon pa lang ako pero binaong ka lang Diyos ko, 20 taon pagitan natin, 20 taon ka din pare, naging bobo sa larong to. Ikaw ang halimbawa ng rapper na basta mag-rhyme, kahit walang kasmalang line, ginugugol yung oras sa kakakumbine ng lyrics ng mga rapper na ang papangit ng style. Ako, pag sinabing rap battle na ay massacre time, sobrang lupit ng lyricsismo yung napagkakamal ng violent crime. Puki ng ina mo, wala kang rhyme scheme, walang wordplay, walang multi, sa mahihinang tugmaan ng dinadali. Puro ka lang jokes, ng jokes, sabay mababaw na atake. Hindi ka naman si Zaito, pero ba't panay ang pagbabato mo ng tae? Kasi matanda ka na iho, mga bars pang inutel. Ikaw ang kabats ni Basilio, pero kamatch mo si Tukel. Wala kang pag-asa sa duel, para sa sakyang walang fuel. Mga jokes mo basic, puro hashtag ginugel. Kaya paano ba yan? Talo na naman, kinarir mo na gago. Talo ka pa rin. Saan luning-luni talaga yung style ni Six Threat ng mga panahon na to, yung gestures, pati yung kung paano siya mag-deliver ng lines, no? Luning-luni talaga siya. Kahit mag-grado pa tayo, wala akong pake kahit tropo mo pa mismo yung hurado. Kain buong baryo, matandang may na maltrato ng ihong bastardo. Yung pangalan mo sa poster, bukas magiging Mickey D. Ini Lampaso. Kasi mas nauna pa sa akin to, pero di puta ka pa rin bro. Mas mabilis pa yata kumadyot si Abby Tolentino kaysa sa usad ng karir mo. Kaya matapos kang tinarantado at minaltrato, ikaw ay tatanungin ng anak mo na maghapong naghintay sabay mano po itay. Anyare ba't ikay? Baldado at pilay. Ikay sa ahon, aahon. Ako sa pag-ahon na matay. Ikaw sa pag-ahon na matay. Ahon, wala. Ako'y sa ahon, aahon. Ikaw sa pag-ahon na matay. Namali pa si may bloopers pa dun sa round 3 ni Six Threat, no? Pero ayun, tinoon ni Six Threat yung round 3 niya sa technical at mga barang malulupet. So hindi siya masyadong nag-focus sa jokes dito. Masyado niyang hinuka yung pagkatao ni Mickey D, yung style ni Mickey D. Binreakdown niya na yung style mo pagpapatawa lang, tapos yung mga, diba? So napakinggan nyo naman yung style na parang pag-breakdown ni Six Threat sa style ni Mickey D dito sa round 3. And para sa akin, effective yon. Even na wala yung reaction ng crowd, hindi naman tayo masyadong nagbe-base doon. Even na wala yung mga jokes, diba? Kung paano sinulat ni Six Threat yung round 3 niya, kasi binawasan niya ng mga for entertainment na linya. Para sa akin, effective pa rin yung round 3 ni Six Threat. And let's see kung ano papakita ni Mickey D sa round 3. Ang labo ang puta. Yo! Six Threat! Bakit ka nga ba talaga andito? Para nga ba talaga sa kultura o napagtripan mo lang iho? Tapos magse-self-proclaim yan. Nasusunod sa yapak ng kung sino-sino. Bakit ko nasabi dito sa liga? Kasi yan ang hindi nalalaos na uso. Nagkalat mga katulad mong nagpapanggap na luni at nagpapakadelo. Dumami, nagkasayad, napatas naglabas ng mga pekeng sinyo. Hindi ba talaga tayo pwedeng umusad na walang aninong sinusundan? Kaya ito yung biyahe patas, hindi patas, puro hilahan at tulakan. Pero Flubert, Floy, kagampang, bastos ka pala. Hindi na ako nagtaka. Ang mukhang burat kapag may nakasamang G-spot sa eksena, magiging bastos talaga. Asawa, GF, kapamilya ng kabatil niya, binabastos sa tablado. Ganon daw siya kasalbahe. Lakas ng lobong ang bastos ng babae, pag shota mo mukhang lalaki. Kaya, sinong nanay mo? Tanong ko lang po, yung mga guro mo ba noon, putol ang daliri? Kayong kagandahang asal, iso yung naituro? Pero IT graduate pa yan ha, isang mamahaling paaralan. Nakakatawang ikaw tong may tinapos pero wala kang pinag-aralan. Pero pwede bang yung nakabastusan na yan, sa akin mo muna ipahiram, yung mabastos din, mahal mo sa buhay, iring maramdaman, ano, gang? Gamit ang puting ban, kikidnapin ng gang si Mrs. Kagampang, diretso doon sa bang-bang. Doon mararanasan ng nanay mong gurang kung ano ang pakiramdam ng magangbang. Una, sisibakin ni batas yung nanay mo. 2 beses patalikod.
dahil back to back siya. Habang pinapakanta ni Looney yung Hermas kung sintonado, ipapaabot yung nota niya. 3 oras, 6 na putok ni Rapido, hindi mawawala, gago, naka-quadruple time pa. Huwag nyo nang hanapin si Dickman kung nasaan, ayun, nakapila na. At siyempre, ako ang pangpinaling dadalhin sa kanya magmamanipula. Hindi ako titigil at torjakin siya hanggang yung mani niya maging pula. Sobrang bilib, si Enigma napapalama sa dibdib. Habang si Kuya Krebs kumukuha ng documentation, hindi mo napansin, pre, yung nanay mo na rape, flip-top edition. Mang Kanor Bars Beach. Pero di pa ako tapos. Kanina pa kita gustong tanungin. Yung shota ko ba pinaglihis sa Kalaykay? Masyado kasing kalad ka rin. Shoutouts nga pala Hillary Mordeno. Balita ko, ang daming parokyano. Lakas ng booking sa palibasa, pawok sa Kaysano. Alam masakit? Mahapdi, malamang. Hindi na napapala sa akin ang mga bastos, gago at mangmang. Hindi po talaga ako bastos. Nagkataon lang na parang salamin ng kalaban mo, pinapakita ko lang sa iyo yung kabastusan mo sa nakaraan. Kaya patay. Patay ka sa Barangay Tanod. Patay itong batang inabutan ng Barangay Tanod at curfew. Boss Arik, yung next kong kabatal, wag mo nang i-text. Tawagan mo na, bro! Tayo. About 7 days. Okay, so round 3 ni Mickey D, hindi na siya ganun kalakas, no? Na ganun siya dito. Effective yung first 2 rounds ni Mickey, ay hindi, mali. Effective yung first round ni Mickey D. Kaso yung pagdating sa round 2, nabawasan ng, para sa akin, nabawasan yung mga, nabawasan yung mga linya dito na mga jokes or ng for entertainment, nabawasan. Pagdating sa round 3, hindi na jokes yung pinanlaban niya dito. Sinabayan niya si Six Threats sa pagiging technical, tsaka yung mga personals, no, na para sa akin is hindi ganon ka-effective kay Mickey D yung ganong style, kasi para sa akin mas nakita ko yung style ni Mickey D na effective sa mga jokes eh. Kung nag-stick na lang sana si Mickey D dun sa style niya na jokes, siguro all 3 rounds masasabi pa natin na dikit, or baka masabi natin na sa kanya pa mapunta yung battle. Pero pagdating sa round 3, hindi na naging ganun ka impactful yon, kasi iniba niya yung style niya at nag-focus siya dun sa mga pamimersonal na na mga angulo. So I think round 3, Six Threat got that one, and 2 and 3 nakuha ni Six Threat yan para sa akin. Yung first round, malinaw yon, ibibigay ko yan kay Mickey D. At ayun, score is 8-7-7, 22. Tama, 22 para kay Mickey D. Kay Six Threat naman is 7-8-8. So 23 yon. So yan, isa lang, 1 point lang yung naging agwat ng battle. Pero Six Threat yun, second and third round, Six Threat yun, malinaw. First round kay Mickey D yun. Sayang kasi iniba ni Mickey D yung sulat niya sa round 3 na para sa akin sayang, kasi kung nag-stick sana si Mickey D sa style niya na mga jokes, possible na mabaliktad pa yung resulta para sa akin. Pero Six Threat yun, second and third. 2, Mickey D versus Six Threat. Maging is pambes para sa kanilang pareho. Webcaps.com nga pala, Webcaps. Google nyo lang, search nyo sa Facebook, mahanap nyo yan, international shipping, nandiyan yan lahat. Ang bota na urado, 4-1 para kay Six Threat. Oras ganun. Lalo sa kay Boss Serge, kay Boss Mick, tsaka kay Boss Wendell, lalo na sa tito ko na nagnapa sa Dubai. Pare, kay Mickey D. Yun, shout nga pala kay Boss Arik, salamat po. Tapos sa Travisha Boys Pro Press. Judges? So, ako nga pala yung isang bumoto kay Mickey D. Sobrang solid ni Six Threat dito. So, sa letra, mas lamang talaga siya kay Mickey D. Kaso, gano'n lang, medyo mas nakulangan lang ako dahil malinis yung performance ni Mickey D. Mas malinis, pero yun, maprap sa battle ito. Malapit yung mga sulat ni Six Threat, pero Mickey D. Okay. Yun. Overall, solid yung battle overall. Solid yung ginawa ni Mickey D. Yung presentation. Pero mas natripan ko yung kay Six Threat sa technical side. Technical, yes. Like every 4 bars may suntok. May suntok.
tsaka yung multis, Yes. suave. Yun, overall, 6 threat. Round 1 hanggang 3, binoto ko si Six Threat. Mas marami siyang haymakers, tapos mas lumabang din siya sa teknikalan. So, yun, Six Threat. Shoutouts kay Yo, tas Maven, binoto 6 threat all 3 rounds. Kasi mas feel ko yung like si Mickey din nag-take muna ng like 8 bars before siya mag-atake. Si Yes. 6 threat rekta ka agad. So, tsaka yun, at tsaka may hinahanap lang ako na mas magamit niya yung tanod. Pero 6 threat, feel it. Yun, kay John pala. Binoto sa 6 threat kasi para sa akin, maganda naman pinakita ni Mickey D pero parang hindi umepekto. Kasi mas makinis yung pinakita ni 6 threat. Mas nakinisan ako tsaka mas umusad ng konti. Yun lang. Okay, so ako lang yung nag-iisang iba yung boto sa battle kasi yung 1 binigay ko kay Mickey D yun and 2 and 3 kay 6 threat. Pero 4-1 majority naman kasi yung nag-iisa di ako nagulat ako na si Smaglas pa yung yung bumoto kay Mickey din, no, overall. Pero tapos hindi na sila masyadong explain, no, parang overall na lang yung naging decision ng mga judges na all 3 rounds kay 6 threat, no. Pero nagets ko naman sila sa technical, 'di ba? Sinabi ko nga sa inyo yung pagiging technical at mga bara ni 6 threat is lamang na lamang talaga. Pero yung round 1 para sa akin lamang kasi yung pinakita ni Mickey di doon na jokes compare sa mga bars at technicals side ni 6 threat, kaya binigay ko yun sa kanya. Okay? So shoutout kay Pito sa request mo na to, Mickey D versus 6 threat. So isa na lang, MZite versus EJ Power yung ina-next natin para sa katapusan ng month ng June, at July 1 start tayo ng Isabuhay 2015. Okay? Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.